sa Presidential Communications Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Tuhan mapayapa masaganang umaga, Luzon, Visayas at saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa araw na ito ng Biyernes, huling araw sa buwan na ito, at siyempre pa, 29 de Mayo 2015. At makakaagapay po natin ang piling mutya ng People's Television Channel 4. Walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa Paskupas patuloy na kumukuti-kuti tapat nagniningning. Bagamat nalulungkot tayo, ang ating pong mutya ng Baliwag, Bulacan, none other than my co-anchor lady with the mystic smile, Miss Bibbs. Good morning. Good morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-atik ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Julia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino. Masama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating pagtatanghal sa huling Biyernes ng buwan na ito ng Mayo. Of course, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng mahalagang paglilingkod na pambayan at pagtalastas natin sa ilang mga napapanahong isyong nakaguhit sa ilan natin mga pahayagang pangumaga, at siyempre pa ang ating napapanahong tatalastasin sa ating hapag ng talastasan, Bibbs. Yes, maaari po kayong sumali sa aming talakayan sa pamamagitan ng pagte-text ng inyong mga kuro-kuro, komento at katanungan sa ating hotline number 022-358-2679. Huwag lang kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. Hindi po mababasa namin ni Vivian kung wala pong mga pangalan at address, in fairness. At sa ating pong mga taga-subaybay, tagapagtaguyod, ang inyo pong Radyo Vision sa Media ng Bayan, masusubaybayan po ninyo sa ating pong himpilang Radyo ng Bayan at sa lahat po ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. At kaagapay natin tuwid-tuwina ang ating People's Television Channel 4 at ang atin naman pong... At kaagapay din po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po kami dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast o kaya naman po ay online sa www.ttv.ph. Okay, sa oras na 4 na minuto, 54 na segundo makalipas ang alas 6, pararaanin na kagyat natin para sa kapakanan ng ating mga motoristas na nagyayaot pa rito na sa mga lansangan ng Metro Manila ang eksaktong sitwasyon. Sakyan sa pamamagitan pa rin of course ng ating the one and only one, Julius Loverboy Desamburon. Jules, good morning. Go! Good morning sa iyo, Francis at Vivian. Magandang umaga bansa Pilipinas. Magandang umaga po, Metro Manila. Ngayon pong huling araw na po ng Biyernes. Buwan na po ng Mayo. Silipin na po natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Bay. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA P-Tuazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito, mga kaibigan, ay nagiging maluwag man po ang daloy ng sasakyan natin sa magkabilang lane po ng P-Tuazon area, lalo na po yung mga tutungo po ng bahagi po ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Wala pa naman kayong aasahan ng mabigat na traffic situation sa bahagi din po ng northbound, pabalik po ng kahabaan po ng North EDSA at ng Muñoz. Ngayon dito yung mga tutungo sa area ng service road ng Aranat Center at ng Cubao. Sa bahagi naman po tayo ngayon ng EDSA Magallanes o yung Magallanes Skyway natin sa mga babagtas na po patungo sa area po ng
ng NAIA Terminals 1, 2, and 3 ay nagiging maluwag pa naman po ang daloy ng sasakyan natin sa patungo po ng area po ng NAIA at sa maging po sa kahabaan po ng SLEX. Hindi pa rin naman po nagsisigip ang daloy ng sasakyan natin pabalik po sa kahabaan po ng Orense at ng Ayala. Sa bahagi naman po tayo ngayon ng C5 Gilmedos, bilang alternatibong daan ng mga motorista. Kapag traffic po sa kahabaan po ng EDSA, ang stop and go signal po lamang ang nagpapahigil sa ating mga sasakyan. Pero once naging green and going na po yan, ay magiging tuloy-tuloy ang daloy nito. Ang huli na lamang po natin, yung Subang Maynila, dyan po sa may area po ng Quirino Grandstand area. Sa mga babagdasa po ng kahabaan po ng Rojas Boulevard, ay wala pa naman po nagiging pagsisigip ng daloy ng sasakyan na nangyayari po sa kahabaan po ng Rojas Boulevard, lungsod ng Maynila, kung saan po sa mga sandaling ito ay pwede pa kayong mag-jogging dyan po sa Miloneta area. Number 9 and 0 ang ating number coding scheme. Iwas ko lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil huli ang kanilang pagpapatupad ito at syempre meron tayong window hours. Mamaya po yan alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Para sa Julius Pisamburon, Itche ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy de Zamboron. Nagatid sa ating orasan, 7 minutos 47 segundos. Makalipas ang alas 6 at Bebs, Friday ngayon, last Friday of the month of May, and then come Monday, June na. Ano naman? Oh. Back to school. Okay. Tapos na po ang mahabang bakasyong grande ng ating mga mag-aaral. So, balik eskwela na tayo. Ready na daw ang Department of Education. At ang ating mga kababayan, handa na ba? Ready na po ba ang inyong supplies, Yun. ang inyong mga libro at Yun. ang ating mga paaralan Yun. para po sa pagsisimula ng eskwela sa Lunes? Sana kahit yung ating transportation sector kasi napakahalaga Kinakailangan lahat ready na. ng ating mga Lahat ready na. kababayan. Pati na kapulisan natin na magbabantay sa mga perimetro at within school vicinities, kinakailangan. Yang sa mga U-belt natin, kinakailangan. Ready na ba ang ating kapulisan? Alam mo, pagdating mga unang pasok, unang sigwada ng klase, abay, nagkalat ang mga lawless elements. Mapagsamantala. Tingnan natin mabuti. Bantayan po natin yan. At naniniwala tayo na ito namang ating mga paaralan, lalo na yung mga pampublikong paaralan, sapagkat talagang bubuhos ang dami ng mga mag-aaral na nadagdag ngayon sa calendar year, school year 2015-2016. Pero sinabi naman ng DepEd natin na nadagdagan ang ating mga classrooms, ano? So, hindi na magkakaroon ng shortage. Pero mas marami lang ang i-accommodate per classroom. Pero at least wala na daw mag-aaral sa ilalim ng puno. So, that's good news sa ano. At disenfranchised. Yes, oo. Lahat ng bata kinakailangan nasa school. That's right. So, At kailangan abangan. tama. Narito na po ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Ekonomiya ng bansa lumago sa 5.2% sa unang yugto ng taon. Malacanang, positibo sa mas mabilis na paglago ng ekonomiya sa mga susunod pang buwan. Tiyatsa sa ekonomiya, mga pagbabago sa saligang batas kaugnay sa mga probisyon nito sa ekonomiya aprobado na sa ikalawang pagbasa. At tunghayan ang huling araw ng pagkukwento sa malaparaisong isla ng Batanes. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Narito na ang mga maiinit na balitang nakalap ng media ng bayan. Lumago ang ekonomiya ng bansa sa 5.2% ng taon. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, nakatulong sa pag-angat ang mga sektor ng serbisyo, industriya at agrikultura. Bagaman mababa kumpara sa huling yugto ng taong 2014, sinabi ng NEDA na maaabot ng bansa ang 7 hanggang 8% gross domestic product growth sa pagtatapos ng 2015. Balitaan mo kami, George Bandola. Umangat ang ekonomiya ng bansa sa 5.2%. Patuloy lamang ito na mataas na kumpiyansa ng mga negosyante at consumer. Base sa first quarter
growth briefing, lumakas kasi ang consumer spending. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nakatulong na malaki sa pag-angat na ito ang service sector, industry sector at ang agriculture sector. Based on the first quarter 2015 consumer expenditure survey, consumer sentiment improved in the quarter due to expectations of stable price of commodities, declining oil prices, availability of more jobs, higher number of employed family members, and fewer calamities during the period, among others. This clearly indicates that business and consumer confidence in the economy is still very high and is supportive of our optimism in hitting our growth targets for 2015. But the missed opportunity to have a higher growth for the period is not totally foregone, as we still expect public spending to pick up for the rest of the year. Subalit kumpara sa huling bahagi ng taong 2014, bahagyang bumagal ang pag-angat ng ekonomiya. Ayon kay Balisacan, dahil ito sa bahagyang pagbagal ng government spending o paggasta ng pamahalaan sa turang nakakatulong ng higit sa taong bayan. The disbursement performance for the first 3 months of 2015 shows a trend towards faster growth spending or government spending. If this disbursement trajectory is sustained and reflected in all government agencies, the higher government spending will fuel even more activities in the private sector and thus push economic growth in the next quarters of the year. Sa kabila nito, naniniwala pa rin sa Balisacan na maaabot ng bansa ang 7 to 8% GDP growth ng 2015 dahil umaasa silang lalakas ang public spending na maaaring magdala ng average na 7.5% quarterly growth. Despite this lower than expected growth, it is reasonable to believe that the economy will grow at a faster rate in the remaining quarters. Private sector economic activity remains vibrant, with private construction registering a double-digit rise of 14.2% for the quarter, and private investments in durable equipment rising by 3%. The latest business confidence index from the Bangko Sentral ng Pilipinas shows that next quarter confidence index climbed to 58.2% from 43.1% in the previous survey. Mabagal man ang 5.2% na GDP, may tuturing pa rin daw na mataas ito sa pandaigdigang batayan. Sa katunayan, mataas pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas kaysa sa ibang mga bansa sa Asia. We are keeping a careful watch over the spending performance of the agencies to ensure that implementation bottlenecks are built and the execution of programs and projects will not be further delayed. Amid the challenges that government continues to face, we must keep in mind that the economic performance in the first 5 years of this administration remains the highest 5-year growth average recorded by the country since the mid-1970s. A testament to the private sector support for the government's and economic reforms that we have been implementing. Samantala, binabantayan na rin ng NEDA ang posibleng epekto at sa pangkalahatang ekonomiya ng nararanasang matinding tagtuyot o El Nino. How serious the effect of the wet weather phenomenon is going to be and how long, how prolonged. Of course, it's going to be, the effect is going to be felt mostly in the agriculture sector, but then again, assuming that the other sectors compensate for that, then be able to offset. Sa mga kritiko ng pamahalaan, mabuti na raw na nakikita ngayon ang mga issue at hamon na kinakaharap ng pamahalaan para lalo pang mapaangat ang ekonomiya. Ayon kay Secretary Balisacan, mabuti makipagtulungan na lamang ang pribadong sektor kaysa maging kritiko pa para mapaunlad ang ating bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Positibo ang Malacanang na mas mabilis na sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa susunod na mga buwan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, napanatili ng bansa ang matatag
economic fundamentals dahil sa reforma at mataas na tiwala ng pamumuhunan sa bansa. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Tiyak ng Malacanang ang pagtatagpa ng ekonomiya sa harap ng 5.2% GDP growth sa first quarter ng taong 2015. For the first quarter of 2015, it was reported by the Philippine Statistics Authority that the economy grew by 5.2%. Despite this lower than expected result, further analysis of the components of GDP provides sufficient room for optimism on faster next 3 quarters. Of the total GDP pie, the private sector accounts for approximately 88%, while government accounts for 12%. Bagamat mababa ito sa 6.6 GDP ng fourth quarter ng 2014, napanatili ang matatag na economic fundamentals dahil sa reforma at mataas at tiwala ng pamumuhunan sa bansa. So the area for improvement is something that is well within the capacity of government to improve upon. And as I pointed out, while we achieved a 5.3% growth in the third quarter of 2015, there was an immediate improvement in the following quarter, which enabled us to achieve a year-round growth of more than 6% and attain the 6.3% average. So pinapaliwanag lang po natin dito na bagamat mas mababa yung natamong GDP growth for the first quarter, reasonable pa rin po na manatili yung ating kumpiyansa na matatamo yung year-round target. The lower end of the BBBC target is 7%. At kaya yung ganyang kumpiyansa, yun namang area of improvement ay nasa pangangasiwa mismo ng pamahalaan. Meron tayong pondo, we have implemented the budgetary reforms. Pagtiyak pa ng kalihim, pag-iibayuhin pa ng pamahalaan ng pagpapatupad ng mahalagang programa. Kabilang na dito ang kautusan ni Pangulo Aquino sa DPWH, DOTC at iba pang tanggapan ng pamahalaan na palakasin ng vital infrastructure projects. The President has directed the Department of Public Works and Highways, the Department of Transportation and Communications, the Department of Education, the Department of Agriculture, and all other departments to accelerate the implementation of vital public infrastructure projects. Among these agencies, it is noteworthy that the DPWH has posted the highest utilization rate of obligated appropriations. Last 30 March, the President issued Administrative Order Number 46 to address key institutional areas of improvement that were noted in the Department of Budget Management's year-end 2014 disbursement report, specifically on planning and program project design, procurement, and program project implementation bottlenecks. Naging dahilan sa pagbagal ng GDP growth ang pagbaba ng public construction spending dahil sa actual disbursement ng pondo na pangkaraniwang nangyayari sa pagsisimula ng taon. Among the specific directives in AO 46 are the implementation of prompt budget execution measures, the enhancement of procurement efficiency, the establishment of a full-time delivery unit headed by an undersecretary and fully staffed to ensure effective program and project implementation. Pero nananatili ang kumpiyansa ng Aquino administration na matatamo pa rin ang target na 7 to 8% economic growth ngayong taon. The President acknowledges the business community's continued confidence in the economy and support for the administration's good governance program. He assures the citizenry that government will exert intensive efforts to bring about the full fruition of reform and development programs that promote greater inclusion and sustainable long-term progress. Kalawang pagbasa ng Kamara ang resolusyon na naglalayong amyendahan ang ilang probisyon sa konstitusyon kaugnay sa ekonomiya. Layon din ng resolution of both houses number 1 na inihain ni Speaker Feliciano Belmonte Jr. na bigyan ng kapangyarihan ang Kongreso na gumawa ng batas para alisin sa 1987 Constitution ang probisyon na naglilimita sa 60-40% Filipino foreign equity sa mga korporasyon.
binotohan sa Kamara sa pamamagitan ng voice voting kung saan inaprobahan din ang pagdagdag ng mga salitang unless otherwise provided by law. Ito ay para sa Articles 7, 14 at 16 ng Saligang Batas. Ayon kay Belmonte, ito ang unang tangka na amyendahan ang economic provisions sa konstitusyon. Target ng House Speaker na maaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ang resolusyon sa susunod na linggo sa pamamagitan ng 3/4 vote ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. Hihintayin muna umano ng mambabatas mula sa iba't ibang party list groups na matapos ang plenary debates ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law bago magkaroon ng posisyon sa naturang panukalang batas. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe, nagdesisyon ng mga grupo sa kanilang koalisyon na pakinggan muna ang opinyon ng kanilang mga kasamahan sa majority bloc ukol sa BBL. Sa pamamagitan nito, mas magiging patas at naaayon sa interes ng kanilang nasasakupan ang kanilang magiging desisyon. Pagtitiyak naman ni Batocabe, aktibo hagi ang party list block sa plenary debates upang makakuha ng mga dagdag na impormasyon ukol sa Bangsamoro Bill. Muli namang nagpahayag ng suporta ang Amerika sa panawagan na itigil na ng China ang reclamation activities sa West Philippine Sea. Inihayag ito ni U.S. Defense Secretary Ashton Carter sa kanilang naging pulong ni Defense Secretary Voltaire Guzmin sa Hawaii. Sa kanilang pag-uusap, tiniyak din ni Carter na mananatiling committed ang Amerika na ipagtanggol ang Pilipinas, batay na rin sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Sa nasabi ring kasundo ang magkabilang panig na magkaroon ng mapayapang solusyon kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea at ipatigil ang reclamation activities at militarization sa naturang lugar. At yan na po muna ang aming mga nakalap na balita ngayong umaga. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Okay, maraming salamat. Samantala mga kaibigan, paraanin po muna natin ang ilang mga mensahe mula sa ating mga taga-subaybay. Good day, Sir Francis, Ma'am Vivian, pakibati lang po ang mga pamangkin kong sina Rafael at Rosita Palma galing kay Red Palma ng Biliran Province. Good morning, Radyo Vision, pakibati po ng advanced happy fiesta ang mga taga-Barangay 3 Upper Nulatula. Bisperas po ngayon, pagbati mula kay Marcos Aquina ng Parañaque City. Happy fiesta po. Good day, Sir Francis, Ma'am Vivian, pakibati lang po sa mga pamangking kong sina Rafael at Rosita Palma galing kay Red ng Biliran Province. Samantala, narito na po ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Okay, punta po muna natin ang ating kasama mula sa Sogod, Southern Leyte. Nariyan po si Gemma Nari. Gemma, maganda umaga. Konektado po. Good morning, Sir Francis. Maadjong buntag, Pilipinas. Mayor Rodrigo Duterte, nanatili pa rin ang suporta kay Presidente Noynoy Aquino. Ito ang kanyang pahayag kamakailan lamang sa bago pa lang niyang pagdalaw dito sa Maasin City, Southern Leyte. Tungkol naman sa mga panawagan sa kanyang pagtakbo sa presidential race sa 2016, sinabi pa rin ni Mayor Duterte na malabo ito dahil wala siyang machinery. Ikinatutuwa naman ni Mayor Duterte ang suporta sa kanyang leadership at pagtitiwala sa kanya sa ibang mga politiko sa kanyang kredibilidad at pagkatao. Si Mayor Duterte ay nag-donate o mag-donate ng 3 classrooms para sa Maasin City, Southern Leyte. Para sa Radyo Vision, ito si Gemma Destiza Narit, Media ng Bayan. Salamat, Gemma Nari. Samantala, puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Lucena. Nariyan si Jigs Rodillas. Jigs, magandang umaga. Yes, magandang umaga. Pabor si DNR Calabarzon Executive Director Reynolfo Juan sa plano ng pamahalang panlalawigan ng Quezon na magkaroon ng Herbal Pavilion sa Atimonan, Quezon. Sa panayan mong Radyo ng Bayan kay Red Juan, sinabi nito na napapanahon ang proyekto ito ni Gobernador David Suarez upang palaganapin ang ecotourism at ma-highlight ang herbal medicine sa paggamot sa mga pangkaraniwang sakit ng tao. Pabor
Pabor din siya sa panukala na lagyan ng mga pangalan o label ang mga punong herbal upang malaman kung gano'n na ito katanda para sa kabatiran ng mga dadayong mga lokal na turista. Ang Malabayabas na isa sa endemic herbal tree ay matatagpuan sa Quezon National Forest Park ayon kay Red Juan. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, DWLC Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. Samantala, puntahan na natin ang ating kasama mula sa Naga. Nariyan si Pax Rengalota. Pax, Diyos Marhay Naaga, konektado ka. Ang Camarines Police Provincial Office ang Oplan Balik Eskwela sa darating na Hunyo 1. Sa naging pahayag ng Acting Provincial Director ng Camsur Police Provincial Office, Police Senior Superintendent Walfredo Cornelius, na ibaba na sa Municipal Station ang bawat kautusan at pinaghanda ng istasyon ng pulis ang mga dapat gawin. Kasama sa kautusan, ayon kay Cornelius, ang pagbibigay seguridad sa mga malaking schools at maging sa kanayonan man. Dapat mapangalagaan seguridad ng mga paralan kasama na ang maayos na trapiko at maging alerto ang mga pulis sa maaaring problemang harapin sa mga na kailangan ng kanilang serbisyo. Ayon kay PD Cornelius, naumpisa na ang ganitong bagay noong nakaraang linggo sa isinagawang Brigada Eskwela. Samantala, umabot sa mahigit 30,000 ang mga estudyante naging aplikante ng scholarship program ng Commission on Higher Education o CHED dito sa Bicol. Ito ang naging pahayag ng Administrative Officer ng CHED Bicol, Mr. Salvador Mediavillo, na sa ranking pa ang mga kwalipikado na maaaring mabigyan ng scholarship program sa ngayong taon. Mahigit sa 6,000 slots ang naibigay sa Bicol sa scholarship program. Sa mga slots ang Sorsogon at probinsya ng Catanduanes. Mayroon na 18 mga universidad naman at kolehiyo sa Bicol ang duman sa CHED Bicol, humihiling ng aumento sa tuition at matriculation fees. Ayon kay Mediavillo, kanilang na-endorso na sa National Office ng CHED at kinakailangan hintay na lang kung ano ang dito ang maaprubahan. Para sa Radio Vision, Pax Rengalota ng Naga City, Camsur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pax Rengalota. 28 minutos, 38 segundos na makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na rin tayo. Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 44 pesos and 73 centavos, Japanese yen 0.36 centavos, pound 68 pesos and 69 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 91 centavos, Real 11 pesos and 93 centavos, Dinar 118 pesos and 63 centavos at Euro 48 pesos and 78 centavos. Ang palitan po yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much. At sisilipin ko lang sandali ang ating message center. Verbs, tutol ako sa BBL. Kasi ginagawa tayong Tangi-A ng mga Muslim na yan, Orla ng Valenzuela City. Hindi naman po. Meron tayong sariling desisyon. Meron tayong sariling perception dyan. Pag-aralan natin. Magandang umaga po. Pakibati pong lahat ng mga taga San Roque. Ang bumabati, Benny Lobos, dito rin sa San Roque, Northern Samar. Good morning, ma'am. Gusto ko po ang K-12 para maintindihan ng mga magulang. Salamat po. At ring ng Kalbayo. Good AM ka, Francis, Miss V. Ano kayang meron si po na wala sa iba? Hindi kaya apelyido lang? Good AM, tropang ganda, Liza Manuel. Talaga naman. Wow, okay, Meron that's... tayong text message dito. Good morning everyone. Have a nice day. Mula po yan kay Irish de la Cruz. Happy viewing. Samantala mga kaibigan, sa oras na alas 6:30 na umaga, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si April Lenerio. Magandang umaga, Pilipinas, sa ating mga viewers at listeners. Narito na ang latest sa ating panahon. Patuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa Pilipinas ngayong Biyernes, sanhi ito na patuloy na pag-iral ng ridge ng high pressure area dito sa May Luzon. Ang naturang weather system ay magdadala ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong at thunderstorms at bagamat may kalakasan, ito ay mga panandaliang pag-uulan lamang. Ayon sa pag-asa, ganitong weather condition rin ang aasahan sa huling weekend ng Mayo ngayong taon. Samantala, i-check naman natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Simulan natin dito sa May Luzon. Ang Baguio City ay
sa pagitan ng 16 to 24 degrees Celsius, habang ang Puerto Princesa ay may 25 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa may Visayas, ang Iloilo at Bacolod ay pareho may 24 to 33 degrees Celsius, habang ang Tacloban ay may 25 to 33 degrees Celsius. At finally, dito sa may Mindanao, inaasahan po ang temperatura sa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga, habang ang Cagayan de Oro ay may 22 to 32 degrees Celsius. At yan ang dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl April Enerio, media ng Bayan. Balik. Maraming salamat, April Enerio. 31 minutos, 59 segundos makalipas ang alas 6 at binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Friday edition. At bagong lahat, paalala muna mula sa inyong himpilan. Minutos, 33 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy tayo, Vips at Silipuli sa ating message center. Yes, good morning. Pabati po ang Antonil at Reves family na nakikinig po sa inyo. Maraming salamat po. Bati rin po ang Salas family sa Garden City 3, Sukat, Parañaque. Pagbati mula kay Ronnie. Good morning. Pagritaman po ang mga taga-Balanga, Bataan from Magallanes family. Okay, good morning po. Kataka-taka. Nasaan mga matatapang na realista? Bakit tahimik sila sa ginagawa ng China? USA lang ba kaya ang kaya? Kaya takot sila sa China? Just asking. Thanks, Julina ng Parañaque. Good morning, Sir Francis. Pakigreet lang ng magandang umaga sa lahat ng Ladia family sa buong Pilipinas. From Ron ng Madaum, Tagum City. Salamat po. Alam mo, Babes, yung usapin tungkol dyan sa pagpapakitang gilas ng China dyan sa West Philippine Sea. Abay, nung naramdaman nila na ang sumpaan at pakikipagtanikala sa Estados Unidos sa Pilipinas, ngayon, sila ngayon ang alumpihit. Sasabihin nila, hinaharas kami ng US. That's right, Francis. Diba? Alam mo, meron pa nga daw insidente na yung US plane o US ay lumipad dyan sa may Spratlys banda. Sinabihan ng China na huwag kayo lumipad dito dahil teritoryo namin to. Sabi ng US, sa tingin ko, we are flying on an international space. So, wala silang magawa. Dahil pag sinabi nilang kanila yon, asan ang pruebang nabili nyo na ayang space na yan. 35 minutos, 45 segundos makalipas ang alas 6. Bears! Narito na po ang karagdagang mga balita hatid sa atin ni Ara Perez. Maraming salamat, Francis at Vivian. Si Senador Alan Peter Cayetano na dapat buksan ni Vice President Jejomar Binay ang kanyang mga bank account. Ayon kay Cayetano, ito ay para mapasinungalingan ng Vice Presidente ang mga paratang laban sa kanya. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Gumugulong na sa Senado ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na sampahan ng kasong plunder si Vice Presidente Jejomar Binay. Ito ay matapos ilabas ng Senado ang partial committee report tungkol sa maanumalyang transaksyon umano sa Makati Car Park Building. Ang naturang ulat ang siyang magiging basehan ng Senado kapag sampa ng kasong plunder sa Vice Presidente. Sa ngayon, 4 na senador pa lamang ang pumipirma sa naturang ulat. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, ang nilalaman ng 50 pahina na ulat ay pawang katotohanan at ebidensya na sapat para maging basehan sa pagsasagawa. Facts are very clear, the evidence is very clear, and it points to the conclusion. Ayon pa sa senador, ang naging isa pa nilang basehan ay ang mga serye ng akto o sistema ng pandarambong na kanilang napag-alaman kung saan ang pera na kinukurakot ay idinadaan na sa mga korporasyon.
is yung acts, di ba? Kung yun man ang magiging conclusion, ang basis dyan yung acts, kung paano niluto yung kontrata, kung paano pinaburan yung isang kontratista, kung magkano kickback, kung paano hinulugan yon, kung paano chinapchak ang kontrata, so hindi lang isang kontrata. So kung isang kontrata lang, tapos 50 million or more, hindi plunder yon, kung hindi sa anti-graft pabaksak. Pero hinati-hati mo na maraming kontrata, di ba? Tapos may 50 million yung total, ayun ay plunder. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Bigay na ng direktiba si Pangulong Aquino para hindi na maulit ang naganap na sunog sa pabrika ng tsinelas sa Valenzuela City. Ayon sa Malacanang, kabilang sa direktiba ng Pangulo ang pag-aaral sa umiiral na labor laws sa bansa at ang pagtitiyak ng tulong at benepisyo sa pamilya ng mga nasawi. Tiniyak din ng palasyo ang patuloy na investigasyon sa sunog na ikinasawi ng 72 katao. Naipunto na ng DOLE na karamihan sa mga nakasaad sa existing occupational safety and health regulations natin ay noon pang 1978 at walang criminal penalties na nakahain. Isa itong mahalagang aspeto tulad ng building safety code na kailangan din daw repasukin. Samantala, hindi naman nagpahuli ang mga lolo at lola sa taunang tradisyon ng Flores de Mayo. Sa katunayan, bumida ang kanilang kagandahan at kagwapuhan sa isinagawang parada sa Maynila. Balitaan mo kami, Claudette Ibatuan. Bumida ang mga lolo't lola sa kakaibang Flores de Mayo sa Rizal Park nitong nakaraang linggo, kung saan kanilang pinutunayan na hindi ang edad upang ipamalas ang natatanging kagandahan. Sa pangalawang pagkakataon, muling idinaos ang kakaibang Flores de Mayo kung saan higit 100 pares ng senior citizens mula sa Maynila, Quezon City at Makati ang nakilahok. Suot-suot ang kanilang makukulay na gowns at kasama ang kani-kanilang konsorte, ipinamalas ng mga lolo at lola ang kanilang angking ganda sa pagsama sa parada. Baka sa mukha ng mga kalahok ng Flores de Mayo ang kanilang kasiyahan. Ang feeling ko masaya. Can you imagine mga lola at lolo? Pwede pa pala. Yearly nyo na kung gagawin. Yes, sabi nga ang mga senior citizen ay hindi na nagpapahaba ng buhay, kundi nagdudugtong na lang. Maging maligaya naman kami kahit paminsan-minsan sa buhay namin. Ang programang ito ay inorganisa ng National Parks Development Committee sa partisipasyon ng iba't ibang local government unit, Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA at iba pang organisasyon. This is kasi di ba, it's our cultural heritage kasi ito na yung magfo-Flores de Mayo. Talagang natin yan yung kultura. In every province meron yan So we did it. Noon wala sa mga bata lang. In the year 1992, tayo ng batas para senior citizens. Started the right of the senior citizens also to have sa gala of Flores de Mayo. Kasama sina Gwen Samonte, Frances Laksamana, Marisa, Charlotte Villanueva. Ito po si Claudette Ibatuan para sa Telebisyon ng Bayan. At yan na po ang ating mga ulat ngayong umaga. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 40 minutos na 59 segundos makalipas ang alas 6, habol lang at aking favorite eye doctor na si Dr. Wilfredo Mirazol from Miss Ara Perez. Okay, happy viewing, Doctor. Doctor, I am sick. Okay, pakibati po ang lahat ng mga taga-SOS Children's Village, Tacloban. At kamusta na nga po ang mga walang kapantay na radio and TV anchors mula po kay Claro Francisco ng IBC Channel 13 at DYMP, Radyo ng Bayan, Palo, Leyte. Salamat po. Good morning, Ma'am Vivian. Palagi namin pinapanood ang programa ninyo ni Ka Francis dito San Pablo, Guagua, Pampanga. Name ko po ay Ernesto Ramirez. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Bati ko lang ang kapatid ko sa Barangay Kabulan, Kapuokan, Leyte, Entoy Pilande. Galing po kay Joy Pilande. Good morning po. Pag-greet naman po sa mga taga-Balanga Bataan from Magallanes family. Magandang umaga po. Pakibate ang mga taga-Barangay Rawis, Calbayog City mula kay Junjun Kalong ng Vilmas Kitchen, Calbayog City. At good morning. Pabati po ang aking Mama Minda, Papa Chokoy, dearly, si Sweetie 5 po ito. Yes, ng Barangay Tagpaco,
Maraming salamat po. Okay, sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup, unahin natin ang ating radyo ng Bayan Iligan with Biema Minyosa. Biema, mayong buntag, konektado ka. Buntag, tutulong ang Mindanao Development Authority o MENDA sa pamahalaang lokal ng lungsod ng Iligan sa plano nitong magtayo ng ecotourism at children's park sa Iligan City. Ito ang ipinahayag ni Iligan City Mayor Roderick Marzo matapos siyang personal na makipagkita kay MENDA Secretary Luwalhati Antonino kamakailan lamang. Aabot sa 15 milyong piso ang ilalaan ng MENDA sa Iligan para matupad ang nasabing proyekto. Kasabay nito, inutusan ni Marzo ang City Tourism Office na patuloy pang magdiskubre ng mga bagong tourist spots sa lugar. Inutusan din niya ang Tourism Office na bisitahin ang sinasabing mahigit 300 kuweba na matagpuan sa ilang barangay sa lungsod at ilang underground rivers. Naniniwala ang ama ng lungsod na marami pang potensyal ang lugar na maaaring gawing tourist destination maliban sa kilala ng Maria Cristina Falls at Tinago Falls. Napag-alaman ng ni Minda Secretary Luwalhati Antonino ang mga lokal na opisyal sa Mindanao na gumawa ng viable ecotourism development proposals na maaaring i-endorse ng MENDA para sa posibleng mapunduhan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o PEZA Board. Para sa Radyo Vision, ito si Biema Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Biema Minyosa. Pumunta naman tayo sa Tayug. Nariyan ang ating kasamang si Grace Acquar. Grace, na imbagabigat, konektado ka. Umaga kasama BBM Francis, nanawagan ang Department of Public Works and Highways Regional Office 1 sa publiko na iwasang gamitin ang kalsada kahit na ito ay national, provincial o barangay roads na gagamitin drying areas ng palay at iba pang agricultural produce. Sinagot ni Engineer Josephine Omar ang katanungan hinggil sa road right-of-way sa Department's Police Power kung bakit may mga ilang kakalsadahan pa rin ang ginagamit na drying areas ng mga palay at iba pang ani sa ginanap na Regional Peace and Order Council meeting. Hindi anya sila huminto sa pagpapabatid sa publiko hinggil sa pagbabawal at na rin sila sa media upang papalakas ang information campaign hinggil dito. Subalit sa puntong kanilang kinukumpiska ang mga produkto nila na ibinibilad sa kalsada upang ikarga sa kanilang dump truck ay kagad silang pinagbabato at hinahabol pa ng ita. Ani ang mga palay at iba pang na produkto sa kalsada ay kinukonsiderang temporary obstruction at ito ay hindi legal. Ang pinakamagandang pagpapatuyuan anya ng haning palay ay sa solar dryer sa kanilang barangay. Para sa Radyo Vision, ito si Grace Acquar, DWRS Radyo ng Tayug Media ng Bayan. Maraming salamat, Acquar. 45 minutos, 30 segundos makalipas ang alas 6. Lend me your ear. Sandali lamang po, pararaanin ko lang itong napakagandang mensahe nito. Kuya Franz, hindi naman po siguro masama ang magtanong. Saan po ba nag-graduate ng college si Ma'am Babes? Oy. At may asawa na po ba siya or BF? Oy. Sorry po pala, tanong lang po ako when I was studying. Si Mark po ako ng Tacloban. Si Jen po. Oy. Okay. Kaka Francis at Miss Vivian, nakatune po sa iyo ang pogi kong area manager ng Metro Manila Dragon na si Mr. Ray Valencia ng KCF API at si Grand Knight Danny Messina ng Knight of Columbus Council 5774 Most Holy Trinity Parish, Balik-Balik, Sampaloc, Manila. Mula po kay Brother Idel Fernandez. Hey, God bless you. Okay, happy listening and happy viewing. Thank you very much. May nagtatanong. Opo. Saan daw graduate? Oy. Si Jeng nandito rin. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At meron pa tayong isang pahabol dito. Okay, tuloy-tuloy. Eto na. Good day po sa inyo. Kung may karapatan lang sana tayo na mag-utos sa mga Abu Sayyaf, utusan sana natin sila na ipakidnap ang lahat ng Chinese na kasalukuyang gumagawa ng kung ano-ano sa ating dagat na lalo silang kumita ng pera pambili nila ng baril. At matauhan na rin sila, Huwag na lang sa walang kalaban-laban na mga mamamayan. Thanks.
Cagayan de Oro City. Berhil, wag na tayong hayaan na natin sila maging huwag tayong marahas. Oo, sa ano na lang tayo, yung smile lang pag may time. Smile. Pero alam mo, maganda na ngayon ay talagang sinabi ng United States na tahasan ng itong U.S. Defense Secretary si Ashton Carter, mismo sa ating Defense Secretary na kanilang pananatilihin itong ironclad commitment ng United States na depensahan ng ating bansa. At yung pagmamalasakit na yan ng Amerika, hindi para niya na Vips, sapagkat for the past decades, 5 dekada na, tayo ay talagang binabantayan at talaga tayo sinusuportahan ng Estados Unidos. Ipakilala mo na ang ating piling panauhin sa pamagitan ng linya ng komunikasyon, Verbs! Kapiling po ngayon natin sa linya ng ating telepono ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Senior Superintendent Bartolome Tobias. Magandang umaga po. Yes, Ma'am Verbs. Good morning po. Yes. Sa Lunes po ay magsisimula na po itong klase. Ano po ang paghahanda ng Philippine National Police? Opo, as early as middle of May, palabas ng direktiba yung ating pamunuan ng ating Philippine National Police. Ito ay tungkol sa pag-treat ng mga estudyante sa eskwelahan sa June 1. Ang tawag dito sa ating Oplan ay Ligtas Balik Eskwela 2015. Magtatalaga tayo ng mga police assistance desk dyan sa vicinity ng mga eskwelahan, yung mga foot patrols, mobile patrols, and yung meron tayong i-deploy na mga operatives to address yung snatching, pickpocket, and iba-ibang klaseng street crimes, including yung pag-proliferate ng legal na droga sa vicinity ng ating mga eskwelahan. Sir, having mentioned that, sa experience po ng PNP, tuwing pasukan po, tuwing simula po ng klase, ano po ba yung mga common problems na na-experience po natin sa mga palapit sa paaralan? Nandiyan yung, we are expecting magkaroon ng oportunidad yung mga bad guys, And dahil dadagsa yung mga estudyante, dadami yung tao, and doon sa sinasabing elements of crime, nandun yung opportunity. So, yun, in-expect natin na magkaroon ng opportunity, so magkakaroon din ng incidents na criminality. So, to address or yung ating intervention dyan, ito nga yung Oplan Balik Eskwela. Okay, magandang umaga po, Colonel Tobias. Magandang umaga po. Okay, si Francis po. Magandang umaga ka, Francis. Okay, nabanggit po ninyo yung deployment ninyo ng mga tauhan sa mga university belt at sa lahat po ng mga ikangay bisinidad ng mga paaralan come Monday. Pero is it possible, sir, na yung mga ide-deploy nating manpower complement na yan, karamihan naka-civilian para na sa ganon madali nating makikita itong mga lawless elements na ito na mangbibiktima ng mga estudyante, sir? Opo, yun po, yung na-mention ko po, mayroong mga operatiba, ibig sabihin naka-civilian. Ayun. It's a mixture ng uniform at saka yung naka-plain clothes. O naka-covered, hindi sila malalaman na ma-identify kagad para meron tayong pang counter din kagad doon sa mga mas elemento na hindi nila alam, may katabi pala nila, pulis na. Ayun. Okay, at may balita po kami, Colonel Tobias, na pag-iibayuin nyo rin ang pagkakabit ng mga CCTVs sa mga strategic areas, lalo na dyan sa mga U-belt na yan, na kailangan po natin. Opo, meron tayong proyekto, pinamumunuan po ito ng ating kalihim ng local Interior and Local Government, si Secretary Maroka. Yung Project Safe Camp,
4 na proyekto ito, CCTV 1, 2, 3, and 4, at mamaya mag-launch ng isang bahagi ng CCTV or SafeCam project dito sa Pasay Top area. Ito ay isa sa mga na-identify natin na crime-prone areas. Isa sa mga crime-prone areas dito sa NCR. No? Kasama rin dito sa CCTV 3 na project ay yung University Belt. Kung saan ay doon dumadagsa yung ating mga estudyante. CCTV 3 nga ito at merong 7 areas na na-identify. Isa dito yung University Belt area at itong project sa University is still work in progress. No? Pero yung unahin natin, ito yung sa Pasay Top na kung saan nagma-merge yung MRT at saka yung LRT at magkaroon ng inauguration or launching mamaya with the Secretary. Sir, ito pong cameras na ating i-install, high definition po ba ito? Kasi minsan po pag masyadong malayo yung kuha, medyo malabo po, hindi na po natin makita yung mukha po nung nandoon sa halimbawa, nag-commit ng crime, sir. Opo, nasa standard ito na pwede na yung mga plate number o i-zoom yung mukha ng tao na mare-recognize sa distance na hindi naman masyadong malayo, hindi naman masyadong malaki. Ang importante ay ma-identify siya. Ang tawag na namin dito yung in aid of investigation, no? But as much as possible din, i-monitor din natin para mabilis ang reaksyon ng ating kapulisan kung merong insidente, more or less real time makaresponde ka agad yung ating kapulisan. Sir, meron po bang plano na magdagdag pa ng CCTV sa iba pa pong mga lugar dito sa Metro Manila? Dahil mukhang malaking tulong po ito sa pag-solve po natin ng mga crimes. Opo, malaking proyekto po ito. Itong CCTV 3, which is kasama yung University Belt, mga 300 po ito. Lahat-lahat. No? Maliban dyan, meron din tayong CCTV 1 nandun sa vicinity ng ating police stations na ikakabit. Merong CCTV 2 sa ibang crime-prone areas. Na rin ito, work in progress na rin ito. Ayun. And yung may isa pa yung CCTV 4, mobile na CCTV vehicle, parang command post ang gagawin dito. Pero in the absence of this, as of the moment, Colonel Tobias, siguro nariyan naman yung ating mga checkpoints and choke points. Ano po? Opo. And yun nga, kasama rin ito sa Secretary, yung Oplan Lambat Sibat. And part ng Lambat side ng project is itong mga mobile checkpoints, foot patrols, mobile patrols, deployment ng malalaking pwersa kung may mga special occasions. Kasama din dito yung Sibat side, yung pinapaigting yung neutralization ng mga most wanted persons, mga criminal gangs or criminal groups. Kasama na rin ito yung mga drug groups. Not only dito sa NCR, pero dinadahan-dahan din natin pababa sa Region 3 and Region 4 and down the line hanggang sa lahat ng regions nationwide. Okay. Now, before totally winding, Colonel Tobias, ang inyo pong assurance sa mga magulang, sa mga bata, lalo na sa pagbubukas ng klase at sa ating pangkalahatang mamamayan na umaasa po sa ating kapulisan na sila po ay safe and sound at mapayapa silang mamamasyal sa mga lansangan ng Metro Manila. Your assurance, sir? Opo, yung sa mga parents at students in relation dito sa pagbukas ng klase. And of course, sa general public na rin, yung ating PNP ay hindi natutulog, nagdodoble ng efforts para ma-assure yung public na safe yung ating lansangan at yung ating kapaligiran, pati na yung nasa mga bahay-bahay at sa mga shopping malls. And ito ay gagawin natin in coordination sa ibang agencies, sa community, sa mga barangays, sa ating local government units.
and hindi magpapabaya yung ating kapulisan sa kanyang mandato na to ensure peace and order sa ating bansa. Okay. Maraming salamat po. Thank you, sir. Nakapanayan po natin salamat mga dito. kaibigan si PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Bartolome Tobias. Samantala, balikan na natin dyan sa PTV Telestudio si Ara Perez. Isang kakaibang excitement ng lahat ng pagsisimula, gaya na lamang ng pagbubukas ng klase sa Lunes. Kaya naman todo suporta ang ating pamahalaan, hindi lamang facilities-wise, kundi maging sa seguridad ng mga kabataang magsisipasok sa Lunes. At anaway, nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong Biyernes ng umaga. Happy weekend! Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Samantala, pahabol lamang. Good day, M. Sir Francis, Ms. V. Pakibati po sina Boy Salas at ex-barangay captain ng Talang Candaba, Pampanga. Pagbati po mula Bordado ng Cavite. God bless sa inyong lahat dyan sa studio. Maraming salamat po and happy viewing kay Lolo Luis ng Cavite City. Excited ako masyado. Excited ako dahil pasukan na naman. Okay, babes! Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice and meaningful week. God bless. Until next week, maraming salamat po.